Yun naman pala yung paniwala po ninyo. Bakit hindi ka umuwi para frontally harapin yung mga kaso, yung mga aligasyon laban po sa inyo? Bakit po kayo nagtatago? At yung claim po ninyo na ipapapatay kayo, malabo po. Nasanay kasi kayo sa kill ng previous administration. Hindi na po ito Duterte administration. Sa Duterte administration lang po yung kill. Pero sa Marcos administration, due process po ang pinaiiral dito. Naintindihan mo, Harry Roque? Anong motibo? Bakit kayo papapatay? Diba? Walang ganong mindset ang Marcos administration. Kaya sabi ng mga netizens, uwi ka na, buhaya. Sabi ni RG Quirino, bring home bading home. Sabi ninyo James House, he looks more stressed than ever. Sabi ni Trex Des, Karokwe, nagdamit in PA. You see? Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. As you know, yung passport po ni Atty. Harry Roque, pati ni Cassandra Ong, kansilado na. Tapos, pasikip ng pasikip mga kababayan ang mundo ni Harry Roque sa kakadaldal mga kababayan. So sabi po ng DOJ, that Roque and other co-accused may immediately be subjected to deportation proceedings. With no valid passport, they can also now be subjected to deportation proceedings by the host state where they may be located. Sabi po ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez. Hantingan na. Nakatimbre na mga kababayan sa Interpol. Si Atty. Harry Roque. Yung sigaw nila, mga kababayan palagi dyan sa dahig na bring him home, bring Duterte home, magiging bring Harry Roque home. Diba, mga kababayan? Paliwanag ni Martinez mga kababayan, sino mang anyang akusado whose passport has been cancelled is barred from leaving the country and serves as a restriction to his or her constitutional right to travel. Paliwanag ni Martinez na if the accused are in another country, their movement will become limited as they will no longer be able to exit the foreign country's borders or travel to another country. So sumikip na yung mundo, mga kababayan ni Atty. Harry Roque. Yan kasi. So under the Philippine Passport Act, passports can be cancelled when ordered by a court if the passport holder has been convicted of a criminal offense, is a fugitive from justice, or is subjected or suspected or is a suspected terrorist in charge under the Anti-Terrorism Act. Sabi naman po ni Senator Sherwin Gatchalian, dahil nga may warrant of arrest na po siya, ang kanilang ginawa ay pagkansila yung kanyang passport para ma-inform ang Interpol ng red notice at maaresto siya ng Interpol. So liit na ng mundo nila. Kakalad ka rin na mga kababayan si Atty. Harry Roque ng Interpol kasi nakatimbre na siya ngayon. So ang panawagan po kay Atty. Harry Roque ni Senator Gatchalian at saka ng DOJ, umuwi ka na, attorney. Face the music. Diba? Pero promise back uli po si Atty. Harry Roque. Panggigipit daw ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong ang ginagawa sa kanya. Anong panggigipit na sinasabi po ninyo? Ang kasala kayo sa batas, harapin ninyo ang inyong pagkakasala sa batas. I-defend ninyo. Binibigyan kayo ng due process. Yung Interpol, walang tukhang. At kahit bumalik ka rito, walang tukhang. Hindi tulad ng previous administration po. Di ba? Ito si Atty. Harry Roque. Agad na masyado po. Ang sabi ni Atty. Harry Roque, hindi pa po pinalyan. Mahirit pa po. Ito, yung
Sabi ni Atty. Roque. Talaga namang pong inaasahan ko na gipitin nila talaga ako. At gaya ni Zaldi ko, baka nagpadala na rin ng Romanian yan si Liza Araneta Marcos para ako'y tapusin at patayin. Pero naniniwala naman po ako na ang mga Bakit ka bansa naman sa Europa ipapapatay? ay talagang itataguyod ang karapatan ko na magkaroon ng asylum at bibigyan ako ng pagkakataon para patunayan kung bakit itong kaso para sa syndicated trafficking ay isang pamamaraan lapang ng pagigipit sa akin, kasama na yung kaso ko di umano dahil hindi ko pa naman nakikita yung kaso na incitement to sedition na hindi ko alam kung paano nasampayan sa korte nang hindi naman po ako binigyan ng notice ng preliminary investigation, at ang preliminary investigation naman po ay is a matter of right lahat ng akusado. So sa akin po, ulitin ko, yan po ay panggigipit sa akin dahil wala pong ebidensya na ako'y nag-recruit ng kahit sino para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Wala rin pong kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako'y nakipagsabuatan sa ganyang recruitment. Wala po talagang ebidensya na ginamit ang mga kapulisan, yung PAOCC, kung hindi unang-una yung pagsama ko kay Cassandra Ong para sa rescheduling of payments sa PABCOR na wala naman pong illegal yan. At pangalawa, yung pag-represent ko sa Whirlwind Corporation at hindi po Lucky South ang naging kliyente ko, Whirlwind Corporation, para nga po sa kasong injectment na sa hanggang ngayon ay nakabinbin sa hukuman. Yan po ay trabaho abogado. Wala po kahit anong kriminal sa aking ginawa. Sa tingin ko po, Yun naman pala yung paniwala po ninyo. Bakit hindi ka umuwi para harapin frontally, harapin yung mga kaso, yung mga aligasyon laban po sa inyo? Bakit po kayo nagtatago? At yung claim po ninyo na ipapapatay kayo, malabo po. Nasanay kasi kayo sa kill ng previous administration. Hindi na po ito Duterte administration. Sa Duterte administration lang po yung kill. Pero sa Marcos administration, due process po ang pinaiiral dito. Naintindihan mo, Harry Roque? Anong motibo? Bakit kayo ipapapatay? Diba? Walang ganong mindset ang Marcos administration. Kaya sabi ng mga netizens, uwi ka na, buhaya. Sabi ni RG Quirino, bring home bading home. Sabi ninyo James House, he looks more stressed than ever. Sabi ni Trex Des, Karokwe, nagdamit in PA. You see? So yun mga kababayan, hindi kumbinsido yung ating mga netizens sa mga pinagdadaldal ni Harry Roque. Harapin ninyo yung kaso, yun naman pala yung paniwala ninyo. Ang totoo niyan mga kababayan, itong si Harry Roque, tulad ng kanyang patron ng mga Duterte, si Sara, si Digong, lalo na sila man lang po ang gumawa ng kanilang sariling problema. Kung hindi sila gumawa ng katarantaduan, wala silang mga kasong kinakaharap. Di ba po? Kaya tama itong post ng isa pong netizen. Ito po, post ng ABL Pilipinas pala. Maganda po itong commentary. Ayan post kahapon. Ayan sabi niya, Harry Roque's predicament niya is not political harassment tulad ng sinasabi niya. He dug his own grave. Inaakusan niyang hinaharas siya ng Marcos administration. Bakit ka naman iharas? O diba? Ang kaso po ninyo, nagugat doon sa mga ginawa ninyong katarantaduhan. Involvement in human trafficking in abuse at the Lucky South 99 Philippine offshore gaming operator in Puracpa, Pampanga. Qualified human trafficking yung kaso. Tapos sasabihin mo, political harassment. Kaya sabi po ng ABL Pilipinas, let's be honest. The easiest excuse in Philippine politics is to cry political persecution. The moment the law comes knocking, in Harry Roque, once the loudest defender of Rodrigo Duterte, is now singing the familiar song. But here's the thing, his predicament is not about politics. It's about consequences. For years, Roque built his brand on fiery defenses, legal acrobatics, in the kind of loyalty to the Duterte machinery that often blurred the line between a spokesperson and a attack dog. But none of the changes one fact.
Yung kaso niya laban sa kanya are not rooted in his political opinions. They are rooted in alleged actions tied to a Pogo hub embroiled in trafficking, torture, and illegal operations. You don't get an arrest warrant, a red notice request, and a move to cancel your passport because you praise Duterte too much. You get all that because authorities believe there is probable cause supported by evidence, witnesses, and legal proceedings. Calling this harassment is an insult to people who experience actual political persecution. Let's break it down, sabi po ng ABL Pilipinas. Yung kaso niya is not about speech, it is about conduct. This is not about viral quote, a press briefing, or his die-hard loyalty to Duterte. It's about alleged involvement, direct or indirect, in a Pogo hub linked to qualified human trafficking, one of the gravest crimes under Philippine law. Pangalawa, it's not the government that politicized this. Si Roque niya ang gumawa ng politika dito, pinulitika niya. Instead of answering the charges head-on, he defaulted to the classic escape hatch. I'm being targeted because I supported Duterte. No, you are being targeted because you were named in a criminal complaint. Tama, on point po, bullseye. Ginagawa niyang depensa yung politika. Kaya yung nagpo-politika po sa issue. Hindi man po ito politika, qualified trafficking, human trafficking ang kaso niya. Hindi man po libel, hindi ba po? Or inciting to sedition, hindi man po qualified trafficking. Pangatloan niya, a red notice is not issued lightly. You don't get international law enforcement involved because someone criticized a former president. You get it when you skip legal processes or become unreachable to local authorities. Pang-apat, if he is innocent, the best thing he can do is face the case. Running strengthens suspicion. Claiming persecution weakens credibility. Facing the legal process, that's the only path that proves sincerity. Correct na correct, mga kababayan. Panlima na punto, loyalty to Duterte does not give lifetime immunity. The era of untouchables is ending. Being a diehard does not erase liability. Even the most powerful clans eventually face accountability. Bottom line, sabi po ng ABL Pilipinas, Harry Roque's crisis is not political harassment. It's the direct result of the decisions he made, the circles he moved in, and the risk he took. In the end, it's simple. He dug his own grave. Now he has to climb out of it, not by shouting persecution, but by answering the charges. Maliwanag po, mga kababayan. Hindi uobra itong mga sinasabi ni Atty. Harry Roque na political persecution. Ginagamit mo lang po ang issue kay Digong. Hindi ka man nga kailangan ni Digong. Hindi ka kinuha ang abogado ni Sara. Kaya lang, dumidikit kang dumidikit para hoping na magagamit mo siya sa iyong application for political asylum. Na-denied pala, mga kababayan, dyan sa the Netherlands. And I think may application siya sa Germany daw. O ngayon, lumiit ang mundo mo kasi kansilado yung passport mo, hindi ka na makagalaw. At malamang sa malamang, it is just a matter of time. Kakalad ka rin ka na ng Interpol para ibalik dito sa Pilipinas to face the music. Di ba? Ituloy mo lang yung bangag. Habang hindi ka pa nakakulong. I-maximize mo na yung pangangantyaw na bangag. Sayaw-sayaw ka. Kasama si Marlica. Ngiwi, butod. Okay? Magsawa ka ng bangag. Wala kang tigil sa kakadaldal at nangingialam ka sa mga problema na dapat sana hindi mo ang problemahin mo yung human trafficking case mo. Tama pa, mga kababayan? Ayan man lang po ang ating short video at sa inyo nitong napakagandang product. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley, powdered drink mix from Australia.
Yung mga gustong mag-try nito po, bumili at magnegosyo, mag-message na lang po kayo sa amin. Dante Maravillas sa Facebook account ko po. Lagi ninyong tatandaan sa buhay, you become what you believe. Tulad na nangyari kay Harry Roque. Yan ang paniwala niya kasi. Ang paniwala niya kasi mali. Ayan ang inabot niya. Patong-patong na kaso. Dumaldal ka lang ng dumaldal. Bye-bye po. Hello po mga kababayan. Salita na po si House Majority Leader Sandro Marcos sa naging akusasyon ni Saldico kanina. Nasangkot din si Sandro Marcos daw sa insertion amounting to 50 billion pesos. So ito yung press statement po ni Sandro Marcos. Sabi niya, anyone can sit in front of a camera from abroad and spew lies. The statement from the newly crowned champion of the DDS cabal, former Congressman Saldico, are frankly as fantastical as they are false. I hope that the public can be reminded that we are talking of a person with no credibility, whose vested interests are to release these videos to destabilize the government. This is someone who our kababayans know to be the architect of this mess, yet continues to insult their intelligence by saying wala siyang nakuha. Evidently, the only path he sees for himself is one where he steers political chaos in the hope of escaping his own legal troubles. Gusto niyang pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para maabsuelto siya sa kanyang mga krimen. In fact, the intel suggests he already struck a deal with those who stand to benefit from such a change. Congress is a collegial body and decisions are made through a process of election. Saldico was removed as appropriations chairman because members, quote, wind of his insatiable greed in corruption, not because of the whim of any individual. The sagasa that he orchestrated in a certain district such as Bulacan and other municipalities speak for themselves. Sa aking mga kababayan, si Saldico ay hindi po isang journalist o truth crusader. Siya po ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya. Huwag po tayong magpapabudol sa kanya. Hindi ito revelasyon, ito ay destabilisasyon. Yan mga kababayan ang naging pahayag, matatalim na pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos. So, diretsahan na po na tinawag ni Sandro Marcos si Saldico bilang isang kriminal. Ang intensyon po, i-destabilize yung ating gobyerno, ang gobyerno ng kanyang tatay, administrasyong Marcos, kasi base daw sa intel na kanyang nasagap, nakipag-deal na itong si Saldico na maabsuelto siya in kaso magtagumpay ang destabilisasyon at magkaroon ng change in leadership. At siyempre, sabi nga natin, ang iopo nila si Sara Duterte. So yun mga kababayan ang diretsahan na sinabi ni Sandro Marcos bilang reaksyon niya sa latest na video na pinalabas po ni Saldico kanina. Anyway, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, relax na relax po. Confident siya sa stability ng kanyang administrasyon. Sige lang po ang trabaho. Yan ang ating Pangulo. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Ningning 6.55 megawatt solar rooftop project sa Naik, kung saan 1,986 na tahanan ang nakikinabang sa malinis na kuryente, dagdag kita at community services tulad ng street lighting, roof repairs, and training programs. Binigyang diin ng Pangulo ang tulong ng proyekto sa pagpapababa ng mahigit 6,200 toneladang carbon dioxide at malaking ambag nito sa pagpapalakas ng grid upang mapatatag ang supply ng kuryente at makabawas sa brownout. Pinangunahan ni PBBM ang panawagan
sa mas malawak na pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor at komunidad para sa mas maliwanag at malinis na kinabukasan. Hindi po nagpapaapekto yung ating Pangulo. Tingnan ninyo. Sige lang po ang trabaho niya, mga kababayan. Tutok na tutok. Yan ang mga beneficiaries, mga kabahayan, mga kababayan. Tuwang-tuwa yung ating mga kababayan. Yan ang presidente. Di ba? Sige lang ang trabaho. Pakinggan natin yung speech ng ating Pangulo. Very much, the SUD Secretary, Secretary Pingaliling. Please be seated. Interior and Local Government Secretary and anak ng Cavite, John Vic Remulla. Energy Secretary Sharon Garin. Joy Nostals. I specifically asked what was that name, Joy Nostals, and I was right. There is a story behind it. Maybe he will tell it to you one of these days. It's a very sweet story, actually. Members of the Homeowners Association, fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. I am pleased to join you all today here in the Ningning Solar Rooftop Power Facility. It's an initiative that is a monumental one as it lights up homes and the path forward to the country's energy transition. Solaris and Raymulan Lands have done something quite remarkable. They adopt renewable technology innovations right here on the rooftops of Filipino families here in Naik. Halos 2,000 tahanan ang kasama sa proyektong ito. Bawat isa sa kanila ay pinagkukunan ng malinis na enerhiya dahil sa mga solar panel na nakalagay sa kanilang mga bubong. Ito po ang kaunahang grid-connected, utility-scale solar project sa buong mundo na matatagpuan sa isang socialized housing community. Higit pang nakakahanga ang Ningning Project. Hindi lang solar technology ang hatid nito sa atin, nagbibigay din ng suporta at ng kita dito sa mga nakatira dito. Gamit ang bahagi ng kita rito, matutustusan ang pag-aayos ng bubong ng mga bahay, mga panatiling bukas ang ilaw at kalsada, mapapatupad ang maayos na pamahala sa basura at magkakaroon ng shared solar facility at iba't ibang training para sa mga residente. In other words, the energy that we produce here will power a better life for the people who live in this community, but even beyond this community. Because although there are advantages, there are benefits to those living in this community, there is also the benefit to the grid because you are providing additional power, which we all know is something that we need. Dahil gamit natin ang mga bubong ng mga bahay na naitayo na, walang ginamit na farmland, walang tinanggal na kabuhayan at walang nasayang na lupa. Sa pamamagitan ng Ningning Project, nakakabawas tayo ng mahigit 6,000 metriko na tonelada ng carbon dioxide emission kada taon. Para tayo nag-alis ng halos 1,000 sasakyan sa ating mga kasada. Kaya't mas makakatulong tayo sa ating kalikasan. And the rest of the world has noticed. This project has already won gold for ESG Integration Excellence and silver for Sustainable Renewable Energy Initiative of the Year for the Asian Power Awards 2025. Congratulations. You have managed to bring Filipino innovation to the world stage. And for that is a very, very important step for the Philippines and, for that matter, the solutions that we are trying to find. When we talk about climate change, when we talk about the shift from fossil fuels to renewables in terms of our power production, we always have to say that this is a new situation that we have never faced before. And therefore, we must come up, we must be creative and be able to find different solutions
And we cannot continue to do the same things that we did before. This is a prime example of that creativity, of the new thinking, of innovation that brings technologies together in an imaginative and innovative way, and to the advantage to the residents here, to the power generation in our country, to our shift from fossil fuels to renewables. It is that much search for win-win solution. So well done and congratulations. Because this is how we move forward with efforts that both benefit our environment and our people. I believe that this community in Naik is just the beginning. Ladies and gentlemen, I am truly excited by what the Ningning project shows about what the future can be. Imagine what we can do if we replicate this sort of effort in neighboring communities and later on the rest of the country. Patuloy tayong kumikilos upang tugunan ang lumalalang epekto ng climate change. Ngunit alam natin hindi ito kayang aksyonan ng iisang sektor lamang. Kailangan natin ng tulong ng bawat komunidad, bawat pamilya, bawat Pilipino. Ito po ang nakita natin sa proyektong ito. Kaya sa pamilyang naninirahan dito, maraming salamat po sa inyo. Kayo ang punot dulo ng proyektong ito. Ang inyong mga tahanan ay bahagi ng isang pagsisikap upang bumuo ng mas maliwanag na kinabukasan at mas malinis na kapaligiran. To Solaris, Remulan Lands, Joy Nostalgia Foundation, and our other partners, let us continue working together, breaking new ground. On our end as a government, we will continue improving our processes so we can promote and support and accelerate more innovative renewable energy projects just like this. Indeed, our collaboration demonstrates what can be achieved when the government, the private sector, and communities work together to create sustainable solutions. Muli, sama-sama po tayo magsikap upang makamit ang isang mas maganda at maliwanag na kinabukasan, mamanahin at ipagmamalaki ng ating mga anak. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Di ba mga kababayan? One of a kind. Ito yung project ginagawa ng ating gobyerno in collaboration po sa pribadong mga grupo para mapaganda ang ating mga communities. Renewable energy. Ningning Solar Power, Rooftop Solar Power Facility. Yan ang ating Pangulo. Hindi po nagpapapito sa mga intriga kung ano-ano mga paninira. Di ba pa?